ang maternity benefit. Na ang maternity benefit na isgutan nato siya partially last time, pero karon ako siyang i-clarify nga ang maternity benefit is dili siya, wala siya nagtan-aw whether or not ang membro nato nga babae is married siya or single. For as long as naa siya qualifying contribution, na siya'y madawat nga benepisyo gikan sa SSS tungod sa iyahang pagkaburos. Emphasis on the word pagkaburos kay ang atong maternity benefit is not only para sa mga nanganak nato nga mga miyembro. Ato gihapon bayaran katong mga miyembro nato nga unfortunately na kuhaan siya tungod kay sa unsa pa man nga rason. So kadto siya nga mga miyembro nato nga nakasubmit sila og notification and then they unfortunately na kuhaan, mabayaran gyapon nato siya atong gitawag nga maternity benefit. Kung ang importante, like gisulti na ako last time, kinahanglan lang nato magpahibalo sa SSS kung self-employed ta or kung employed ta, magpahibalo to sa ato ang employer nga nagsakit ta or naburos ta para unya inig-claim nato sa ato ang maternity or sickness benefit na atay way to verify whether or not tinuod ba gyud nga nagsakit or naburos ang miyembro kay naay mga instances nga for example gihilantan ka og patkadlaw, you don't actually need to be confined sa hospital para ka maka-avail og sickness benefit. Pwede lang nga sa balay lang ka nagpayo sa upat kadlaw ning imong kapagkasakit. Only nga wala ka naka-notify sa SSS, so dili ka mabayaran ng SSS at time sa imong pag-claim na tungod kay wala man siya source of document nga makatan-aw kung tinuod ba gyud nga nagsakit ka. Or likewise gyapon sa atong pagka-buros kung na buros ang membro unya wala siya naka-notify and then the following month nakuhaan siya. So wala siya way to prove kung tinuod ba gyud nga naburos ang membro, so dili nato siya mabayaran tungod kay wala man tay mga evidences nga pumatol sa ato ang claim.